good morning. Ito ang inyong lingkod, The Finest World. So guys, ang mga inakay na ito guys, yan ang mga bagong young bird na yan na 6 na peraso. Kayong mahihiya, mag-comment lang sa ating mga videos, sa mga na-upload natin sa araw-araw. Malay mo, tipuan ko rin ang kwento ng iyong pagkakalapate, ay makapagbigay din ako sa iyo ng kakaunting saya sa iyong pag-iipon. So meron nga tayong isang taga-subaybay na malapit dito sa atin na nangangarap din na magkaroon ng mga linyadang malupit, ngunit hindi nga afford na makabili. So bilang panimula sa kanyang pagsali sa mga club dito sa ating lugar, ay minarapat ng inyong lingkod na bigyan siya ng panimulang ibon upang sa ganoon ay matestingan niya ang pagsali kung gaano ka-exciting ang pagkakarera ng kalapate. So ihahatid nga natin ang mga inakay na to guys, at nang sa ganon ay magkaroon siya ng mga pangmalupitang linyada. Anyway, ang mga inakay na ito guys ay anak lang naman ng ating mga finisher, ng ating Cat Balogan finisher at ng ating Tacloban siblings, no, na asawa naman ng ating ibon na si Mandy Sarmiento. At ang dalawa nga dyan ay anak ni Pagod Food Champ natin na talaga namang umahataw sa mga linyadang malulupit. So pang long distance at talaga namang dudulo ng mga linyada, siguradong sigurado, dahil subok na ang mga ibon na ito. So guys, at ako mismo ang maghahati dito sa kanya guys, upang sa ganon ay makita rin natin ang area na meron siya. Malapit lang naman siya dito sa ating area guys. So nawa ay maganda ang ililipad ng mga ibon ito. Maalagaan lang ng tama at makondisyon lang ng tama, siguradong magbibigay ito ng magandang lipad sa kanyang loft. So yan nga ang ating si Tornier X Belgium na almost 14 years old na ang edad, ay humahataw pa rin at may linyada pa rin talagang inilalabas ng kanyang lahi. Ang kanyang pares nga guys, si Tugigaraw Lines na back to father siblings ng Edwin Muli, ay ayan ang kanyang mga anak. So pares nga niya itong si Lolo, si Super Lolo, na pumapalo pa talaga ang kanyang mga similya. So nagbigay pa talaga siya. At guess what guys, dalawa pa ang inanak ng kanyang partner, ha? Ganyan pa kalupit ang kanyang linyada. Ang ating si Tornier X Belgium na anak nito ay pumalo rin, nakagaya ng kapatid ng Kalbayog Clacker na ito, ay makapagpalayo rin ng lipad at magbigay din ng magandang performance sa mga anak nitong si Thunder at Super Lolo. One eternity later. Good afternoon. Dito tayo sa isang kapatid natin, no? So aspiring ito na magka-champion balang araw kasi talagang ano siya, desidido. Actually dami niyang ibon guys, nagulat ako sa kanya, dami niyang alagang ibon, no? So look at this bird guys, dami niyang mga ibon. So talagang ano siya, mahilig siya mag-alaga. Parang may mga tama yung mga ibon niya. May bagong paligo lang. Bagong paligo silang lahat. Agi-disinfect ka talaga. So bagong disinfect pala sila. Ayan, so nagdala lang tayo ng pandagdag alaga niya. So sabi ko nga, maaaring iba ang lahi ng mga ibon niya, no? Magaganda. Pero hindi ko nga lang alam kung ito ba ay mga legit na bibigyan ng magandang performance, no? So magaganda ang kanya mga ibon guys. At may mga ring naman. So ewan ko kung magugustuhan niya yung mga bigay nating ibon. Pero trusted at sigurado naman na magandang linyada ang mapupunta sa kanya, no? So guys, mahilig itong ating kaibigan sa mga off color na pansin ko guys, oh. So do ako mahilig din sa mga red, pero pasimpala di ka nga kung makuha mo ay magandang linyada. So more on mga fancy pa yung mga ibang ibon niya. Kaganda ng mga itsura guys, pero sabi ko nga,
Di ko rin alam kung ano ang mga nilaro at ni-record ng mga ito. Tingin ko parang painakay niya yata itong mga to. Meron pa siyang crested guys, ayan. Crested tapos may balahibo sa paa. Gaganda ng mga ibon niya guys, literal na masasabi ko magaganda. Na medyo siguro hindi lang siya naglalaro. Baka ito susubukan niya ngayon maglaro, no? Bigla tuloy ako nahiya sa sarili ko na bibigyan kong ibon, ang mas marami pang ibon sa akin. Sabi nga na, umaawit kasi siya talaga guys na siguradong linyada. So maaaring yun ang punterian niya kung bakit siya nagsabi sa akin. So biglang in-expect ko pupunta ako rito guys na ang maaabutan ko yung mga ilan lang na ibon. I'm not expecting na ganito karami ang kanyang mga ibon. Wow. Ilang piraso lahat ito bro? 130. Wow. So ang patuka mo rito, ano na lang mangyayari? Meron pa pala nakahiwalay dito. Ayan. Nag-first overall sa? So may nagninenok din pala rito sa lugar nyo. Dito mismo na wala. May kulungan ka ba sa harap ngayon? Hindi, wala. Dito lang kasi doon sa harap natin. Ay ganun. Parang inakatsata siya. Grabe guys, ang dami niyang ibon. Although hindi ganun kalaki ang kanyang kulungan, no? Pero ang dami niyang ibon guys, as in crowded sila. How could you imagine 130 birds sa isang ganito lang ka kipot na kulungan ng mga ibon, no? Bali yung flyers ko 15 na wide yung viewing. 15 na yung young bee tapos dadagdagan natin ng 5, magiging 20. So ang advantages natin dito guys, yung sa akin alam ko na maganda ang ipapalong record. So siya ay hindi naman siya nag-i-start actually pala, no? Hindi ka nag-i-start, nagbabalik loob. Ang gaganda ng mga ibon niya guys. So unexpectedly, this is not the one that I'm expecting to face off. Kasi nga nagkataon lang na sabi ko nga ini-expect ko nag-i-start. Kasi yun ang paliwanag niya sa akin, nag-i-start siyang mag-ibon. Subukan niya. Sa South Summary sa ilaban. Tapos yung parang nakita na siya sa ay ganun. So ang gaganda ng mga ibon niya guys. So nakakatuwa lang na tingnan. 130 birds na off color ang alaga ng ating kaibigan. So sabi ko nga sa mga off color magaganda. I don't know kung madalas lang kasi ang mga off color talaga magandang pang display guys. At meron akong napipigurahan dito. At tinitingnan ko nga yung kanyang ring 712 na TUPF na white. Ayan ang ibon. Saan mo nabili ito bro? Buka parang quitting na ata siya sa ibon. So talagang hilig niya talaga. So guys, kita nyo naman karamihan talaga of color. Mukhang para tuloy naisip ko, hindi niya hilig yung mga talagang full battle gear na kulay ng ibon, like yung mga blue bar, mga checkered. So talagang mga makikita mo rito mga off color ang kanyang mga ibon. Ang dami guys. Ayan. Grabe, as in siksikan sila sa kulungan. Meron pang inakay, ayun. Kita nyo guys, ayan, may inakay pa dun, no? Ayan. So nakakatuwa lang, no? Actually masasabi ko na marunong siyang mag-alaga in this crowded na kulungan. Nami-maintain niya yung healthiness ng mga ibon niya. Actually nahihiya nga raw siya kanina, nag-disinfect pa siya ngayon.
Dapat silang vaccine. Ito medyo nakabaksin na tong mga ibon na to. Pero kahit na nakabaksin yan, wag kang magtitiwala na na okay na sila. So kailangan pa rin silang alagaan na maigi. So sana hinihiling ko na maalagaan mo na maigi itong mga ibibigay nating ibon. Kasi sabi ko nga sa'yo, kung sa pagandahan, masasabi kong para sa mata, magaganda yung mga ibon mo. Pero kapag kadating sa bloodline ay hindi ko masasabing mahuhuli ang mga ibon natin. So talagang masasabi ko na kung sa pangduluhan lang ay lalaban natin ang duluhan at magaling lang yung mag-aalaga, bibigyan ka na magandang performance ng mga ibon na to. So ang ganda, ang gaganda guys ng kanya mga ibon. Usually gustong gusto ko nakikita kasi ako off color lover din akong na pansier Pero mula nung natuto akong kumarera ay ang hinahanap ko yung bloodline, hindi na yung kulay. So dati ang hilig ko rin sa mga ganitong kulay, lalo na sa mga brown check na yan. Yan, sana magkaroon ng ng separate na kulungan nga ang mga young bird natin. Well, naka-viewing na rin sila at ito yata ang mga halos kasising edad. So guys, kita nyo bukod dito sa loob, meron pa sa taas na mga naka-viewing nga yung mga ibon. So nawa ay malagaan ng maayos itong ating kaibigan. Ito nga palang kaibigan natin si JP, no? Nakakatuwa lang sa talagang kung hilig mo nga naman. Tanyo masasabi ko lang guys na talagang hindi pa siya nagkasya sa 130. Naghahanap pa talaga siya kasi nga parang hindi niya nililipad ang mga ibon niya na to. Pinakakawala mo ba to once in a while or naka-stock lang sila dyan? Nagbebenta ka rin? For breeding lang, mga pag di na tutuan ng mga inanak. Anong ginagawa mo? Inanak niya, na-out ko ganun pinamimigay mo rin. Kaya pala ganun din ang pakiramdam ko, napakabilis ko rin nagbigay sa'yo. Actually, ang pinamimigay ko hanggang 3. Pero ikaw na ano nga ako, sabi ko bibigyan kita 5. Pag natutuan ng so kaya pala ganun din yung pakiramdam ko pagkasabi mo sa akin na pang start lang kamo, nagulat ako so sa mga salitang pang start ka, kala ko wala kang ibon. Pero ang dami mo palang ibon. Sa isang pang start na sinasabi niya guys, hindi literal na pag-aalaga, kundi pang start siguro sa derby or sa mga literal na karera. Kasi parang nakita ko mga ibon niya guys, napakagaganda, pero more on pang display sila. Ayan, ang gaganda guys, as in masasabi ko na mga pang karera ang mga ibon na ito, hindi lang nasubukan sa isang liparan. O kita nyo, meron pa siyang kamukha ni super lolo natin, ang tatay ng kalbayog. Ayan, so meron pa siyang kamukha ng ibon ng natin dito. Ayan, yung kalbayog clacker natin, no? Yan yung kamukha niyang tatay niya, si super lolo nga, si Belgium Extornier. Pero ito talaga mukhang some kind of a familiar thing itong itong ibon na ito. Kaya tinatandaan ko yung number niya. So sasabihin ko na rito sa vlog natin, TUPF 712 ang kanyang huling number. So white ring nga yan guys. Ito yung mga ring ng ating matnog slasher. So maaaring isa rin to sa mga version na kasabayan ng ibon natin, or meron kasi akong iniisip na ganito rin ang numero. Titingnan natin sa record natin yan guys. Kaya kung may message natin sa Sir PJ na i-keep niya yung ibon dahil ayun yung puti rin. So some kind of familiar kasi ang ibon, kaya ako pinagbabasihan ko dyan yung ring. Kasi kung hindi ako nagkakamali, kung maaring kalinyada ng mga ibon natin ito, linyada yan ng Edwin Muli. Kung ayun, nag-paste na 221712 ang kanyang number. So series 22 nga yan ng TUPF, na last na out ng TUPF noon nung bago mag take over ang
club ng CTPR. So nanggaling nga yan sa TUPF at sa TCRL bago naging CTPR guys. So trivia lang yan guys. Sir, iwan ko na itong 5 ibon mo. So ano pang masasabi natin at makapag-motivate man lang. Mukhang hilig na hilig. Dapat mag-alala tayo. Hindi lang basta ibon. Dapat kailangan secure tsaka naalaga na mabuti. So si Sir ay hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya kasi hindi siya baguhan guys. At hindi rin siya nagsisimula based sa aking nakikita, kundi naghahanap siya ng malulupit na linyada. So maaaring isa tayo sa naging prospect ni Sir, no? So hindi naman tayo magdadalawang isip dyan guys na i-share din natin kung ano ang mga meron tayo. So bilang isang fansher, nakakatuwa lang na maka-encounter ako ng ganito karaming ibon sa iisang tao na hindi naman siya talaga literal na nagkakarera. So as in naka-stack lang talaga yung mga ibon niya rito guys. So nawa ay kung ano man ang plano ni Sir sa mga ibon, no? Siya lang ang may tanging nakakaalam niyan at sabi niya nga ay plano niya maglaro. So abangan na lang natin ang susunod na kabanata, no? Yan. So guys, siyang nakauna sa mga Taiwan banded natin, no? Meron pa siyang napakaamong ibon, no? Ayan guys, so nawa ay maging maganda ang kahihinatnan ng mga ibon na ito kay Sir JP, no? Ayan, mga 5 malulupit na linyada galing sa ating mga, actually ang mga checkered na yan pure Taiwan yan, back to mother. Kung yung napapanood si Kulit, ang anak ni Kulit ng aking pure Taiwan at ang magulang niyan ay isang cat balogan finisher. Pero ang nag-anak na nga sa mga yan ay si Kulit na mismo, yung anak ng cat balogan finisher at saka ng Taiwan. So yun yung dalawang checkered. At yung tatlo na yan, ayan, ang purong anak ng Matnog Slasher at ng ating Pagudpud champion, yung lap champion ng Pagudpud natin. Ayan, yung mga blue bar na yan. At ito naman yung ipinaris ko kay cat balogan finisher at saka dun sa Matnog Slasher, itong may feather na yan. Actually yan ang korsonada ko sa lahat, kaso mukhang sabi ko normal lahat yung kulay, kaya iniwan ko yung isang blue bar na anak na kapatid naman ng ano yan, yung Pagudpud champ tsaka ng ng cross sa cat balogan na hen na siblings. So ikaw nang bahala, no? Bilis pumapalo lahat. So wala ka bang isa shoutout? Shoutout kay kasin ko dyan, Boss Eugene, baka naman. Ayun, so Sir Eugene na 5 TV, mukhang may naipangako ka yata rito sa ating kalapatids. Baka naman. So ayan, yun nga guys, no, nakakatuwa lang na sa kabila ng karamihan ng kanyang mga ibon, no, so talagang naghahanap siya ng magagandang linyada. So nawa ay mag-perform sa kanya ng maayos sa whatever purpose ang gagawin niya sa kanya, sa mga ibon na ipinagkaloob natin sa kanya guys, no. At ako naman ay natutuwa at sobrang natutuwa sa kanya, no. So natira na nga lang ay ang training box. So sana sa mga kalapatids out there na nangangarap na magkaroon ng mga linyadang malulupit, sana magamit nyo rin ang inyong lingkod sa aking mga linyadang hawak in the future. Malay nyo, magkasundo tayo at malapit ka lang sa area ko at makakuha ka rin ng mga linyadang sasabihin ko sa inyo na talagang dudulo at magbibigay ng performance, maalagaan lang na maayos. So yun lamang guys, ang inyong lingkod, Be Finest World. Always choose to be happy and be courteous to others, and let the Lord God Almighty be the center of our lives. Bye for now and God bless. Kayong mahihiya, mag-comment lang sa ating mga videos, sa mga na-upload natin sa araw-araw. Malay mo, matipuan ko rin ang kwento ng iyong pagkakalapati, ay makapagbigay din ako sa iyo ng kakaunting saya sa iyong pag-iibon.
Yun lamang at God bless po sa lahat.